Hi guys, welcome to my video tutorial lesson in General Mathematics. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang piecewise function, which is ito yung pinapag-aralan sa grade 11. So ngayon, I'm gonna introduce myself first. My name is Arinlay Pimista and I'm studying to Our Lady of Fatima University and my section is UMS 11-8. So, yeah. Ano nga ba ang piecewise function? What is piecewise function? In mathematics, a piecewise function is a function defined by multiple subfunctions where each subfunction applies to a different interval in the domain. Piecewise definition is actually a way of expressing the function rather than a characteristics of the function itself. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang piecewise function. So, here's the example of piecewise function. Focus muna tayo sa evaluating piecewise function. Let's say we have example, f of x is equal to 3x minus 8 if x is greater than or equal to 2. So, sabi nga natin, ang piecewise function is can be broken up into many parts. We have another part which is ito. So, f of x is equal to 4x plus 5 if x less than 2. So, let's evaluate now. Find AF of negative 2, BF of 5, CF of 3, and DF of negative 8, and EF of 10. So, sagutin natin yung letter A. So, dito, A. So, copy mo natin yung sagot, yung tanong. F, 2. Yan. Then, so, dahil negative 2 siya, mas mababa siya sa ating function, ang gagamitin natin ay ito, which is less than 2. So, dahil itong gagamitin natin, itong method ang gagamitin. So, copy lang natin. 4x plus 5. Then, bring down natin yung 4. And, substitute natin yung x dito sa ating given, which is negative 2. So, negative 2 plus 5. So, ngayon, next na gagawin natin ay sasagutin na. So, 4 times negative 2 is equal to negative 8 plus 5. So, ang sagot natin dito ay negative 3. So, ayan. May sagot na tayo. Diba? Napakabilis. So, let's move on into letter B. So, B. Yan. So, ano nga bang tanong? Ang ano pala? F of 5. Of 5. Yan. So, dahil 5 siya, mas malaki siya sa ating, mas malaki yung given natin kaysa sa function. Itong nasa taas ang gagamitin natin, which is greater than 2. So, copyin lang natin yung method na gagamitin, which is ito, 3x minus 8. 3x minus 8. So, ayan. Then, copy natin sa baba. 3. Then, papalitan natin yung x. Substitute natin sa given na 5. Then, copy ang 8. So, sagutin na natin to. 3 times 5 is equal to 15. Then, bring down natin yung 8. Then, 15 minus 8 is equal to 7. So, ayan. Ay, sagot na tayo sa B. So, next naman ay ang C. So, C. So, F of 3. And then, dahil 3 siya, mas mataas din siya dun sa function na gagamitin natin. Greater than pa rin yung gagamitin natin, which is ito. Ayan. So, 3x minus 8. So, ayan. Bring down 3. Evaluate natin yung x sa 3. And then, minus 8. Then, times na natin. 3
Ay, mali. Ba't 3? Mali. Sorry guys, mali yan. 3 times 3 is equal to 9 and then minus 8. So, equals 1. So, may sagot na agad tayo sa C. Then, let's move on sa D. So, D. Yan. F of negative 8. Dahil negative siya, itong method gagamitin natin. Ito. 4x plus 5. Dahil mas mababa ito sa function. So, copy natin yung 4x plus 5. 4x plus 5. Yan. And then, bring down 4. Substitute natin yung x sa negative 8. Then, plus 5. Sagutin natin to. 4 times negative 8 is equal to 32. So, negative 32 plus 5. So, negative 32 plus 5 is equal to negative 27. So, ayan. Diba? Napakadali lang. May sagot na agad tayo. Then, lastly, ito. E. F of 10. So, sulat natin. E. F of 10. Dahil 10 siya, mas malaki siya sa ating function, gagamitin natin ay ito. Itong 3x minus 8. Sorry. So, 3x minus 8. So, 3, substitute sa 10, then minus 8. So, 3 times 10 equals to 30, and then minus 8. 30 minus 8 is equal to 22. So, ayun. May sagot na agad. Ganun lang kadali, di ba? Napaka-basic lang. Alright, ngayon, tingnan natin kung may natutunan kayo sa tinuro ko. So, alam niyo na. Try nyo sagutin ang mga ito. Good luck! Good job! You did great! Thank you so much for watching my piecewise function video tutorial lessons in GenMath.
and I hope you learned so much to me. But again, my name is Alan Pimista from grade 11, UMS-8. Thank you and goodbye.